Kapag masaya ka sa nararamdaman mo, huwag mong pigilan ang bugso ng damdamin, nagbibigay ngiti sa bawat sandali ng buhay mo. Dahil minsan lang darating ang taong pipiliin ka araw-araw at mamahalin ka sa bawat sandali. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Habang bumubuhos ang napakalakas na ulan, tila ba nagiinit naman ang aking pakiramdam dahil sa malaking bukol na kumakalog na nakikita ko kay Eddie. Hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa nakabukol na yun. Naaalala ko tuloy ang mga nakita ko sa madilim na silid tuwing gabi. Francis, ang lamig. Ano, tara na, magbanlaw na tayo. Oo nga eh, ang lamig Eddie. Tara na. Kaya ito, medyo kinakabahan ako kasi naman sabay ba kami magbabanlaw sa banyo? Hala, nahihiya ako pero kung magsasabay kami sa banyo, naku, baka di ko kayanin. Alam niyo na, baka matukso ko na tumingin doon sa ano niya. Gagi, bakit ko ba iniisip ang mga ganitong bagay? Pero, teka nga, hindi naman siguro kami magsasabay sa pagligo sa banyo. Francis, mauna ka na. Wika ni Eddie habang andito kami sa kusina. Sige. Wika ko naman. Akala ko pa naman sabay kami. Kaya ito, pagpasok ko sa banyo, naligo na ako kaagad. Binilisan ko lang yung pagligo, baka kasi nilalamig na si Eddie. Dapat kasi nagsabay na lang kami. Uy, biro lang. Ayoko. Natatakot ako. Oh, ang bilis mo naman Francis. Tapos ka na kaagad. Oo Eddie, ikaw naman. Wika ko kaya ito. Diretso na ako sa kwarto at nagbihis na ako kaagad. Grabe, napakalamig. Ang lakas kasi ng ulan tapos umahangin din ng malakas. Kaya ito, malamig din talaga ang panahon. Nakaupo lang ako sa kama habang naghihintay. Kaya lang pagpasok ni Eddie, medyo nahiya ako. Kasi naman, nakabrief lang siya na pumasok sa kwarto namin. Ewan ko ba, pero ako yung nahiya sa nakita ko. Di kasi ako sanay na makakita ng ganun kaya ito, nahiya ako. Kaya nahiga na lang ako sa kama at tumalikod na lang ako para hindi ko siya makita. Baka kasi kapag tumingin ako, baka isipin niya na natingin ako dun sa malaking nakabukol. Bakit ba kasi napakalaki nun? Nakakatukso kasing tingnan. Kaya ito, habang nakahiga ako, nakapikit lang ang mga mata ko. Nakatalikod pa din ako kay Eddie. Ayoko siya makita. Mamayang gabi ko na lang siya papanoodin. Uy, Francis. Tutulog ka ba? Hindi naman. Bakit? Wala lang. Huwag kang matutulog kasi wala akong makakausap dito.
At kapag natulog ka, bahala ka. Tatabi ako sa'yo. Nang sabihin ni Eddie yun, bigla akong kinabahan. Parang gusto ko nang matulog ka agad. Gagi talaga. Pero teka, tatabi lang naman. Wala namang masama sa pagtabi. Eddie, kahit hindi ako tulog pwede kang tumabi. Wika ako. Oh, yan na. Matapang na ako. Ba't ba? Bigla na lang may nahiga sa kama ko. Nakaramdam tuloy ako ng kakaibang kaba. Yung parang sasabog ang dibdib ko tapos ewan ko ba. Pero parang nauuhaw ako. Napapalunok laway ako. Sa sandaling ito. Ang lamig, Francis. Ang sarap mahiga dito sa kama mo. At saka, may lagnat ka ba? Bakit parang sobrang init mo? Wika ni Eddie. Wala akong lagnat, Eddie. Wika ko. Pero nag-iinit talaga ang pakiramdam ko ngayon. Kahit malamig pinagpapawisan ako. Pero kahit nakahiga na siya sa kama ko, nakatalikod pa rin ako. Ayokong humarap baka kasi lalo akong kabahan. Francis, nag-enjoy ka ba sa pagdigo sa ulan? Ang saya, di ba? Oo, Eddie. Masaya pala yun. Francis, kapag umuwi ako sa amin, gusto mong sumama? Magpapaalam muna ako kay mama. Alam mo naman yung mama ko. Mahigpit yun, Eddie. Francis, sabi ng mama mo, pwede daw. Tsaka, isama mo din daw ako sa inyo. Alo, seryoso ba yan, Eddie? Baka mamaya niloloko mo lang ako Francis, bakit naman kita lolokohin? At saka, bakit ka ba nakatalikod? Humarap ka kaya dito? Ayoko, Eddie. Inaantok ako Francis, huwag kang matulog. Dali na. Humarap ka na dito. Wika ni Eddie na eto. Pinipilit akong humarap sa kanya. Ay naku, ang kulit. Kaya eto, napilitan ako. Inuuga kasi ako Kaya lang, pagharap ko kay Eddie, hindi pa pala nagbibihis si Eddie. Nakabrief lang siya tapos nakangiti habang nakatingin sa akin. Bakit hindi ka pa nagbibihis, Eddie? Magbihis ka na. Ayoko. Mas komportable ako na nakabrief lang, Francis. At saka, tayo lang naman ng tao dito. Wala namang ibang makakakita. Kahit na, Eddie. Magbihis ka na. Francis, napaka-arte mo. Sige na nga. Kaya ito, tumayo na si Eddie. At ba, nakakainis. Kasi naman nung tumayo siya, pinakita ba naman sa akin yung puwet niya? Ewan ko ba kung inis yung naramdaman ko? Para kasing nainis ako na natuwa. Ang gulo ng pakiramdam ko. Ibinaba kasi niya yung brief niya habang nakatalikod sa akin. Gagi talaga. Dapat yung harap din. Ano ba itong naiisip ko? Bakit ba kasi kinakabahan ako palagi? Ano ba itong nararamdaman ko? Parang may mali. Pero kung mali ito, bakit masaya ako?